Yes. Okay. So, kita niyo na aking table. Huwag malito ha. Ito naman tayo. Pupunta naman natin ngayon yung table naman para sa Likert. Very specific naman yung aking sample dito. May nakalagay dyan. To be used for Likert. Para hindi kayo malito, no? Nakalagay dyan. To be used for Likert tabulation. Okay. So itong Likert, pwede naman, of course, pwede nyo gamitin to. Kung gusto yung medyo matagal, you can use this manually. You can use the Likert manually. Ayan nandito sa first column. So by the way guys, no, pag present sa table nyo, dapat ang lalabas sa table nyo sa inyong presentation. Meron siyang 5 columns. Column 1, indicator. Column 2, yung total. Yung pinakompute natin kanina, no? Ba nag-compute tayo kanina? Like 41 times 5. Okay? Ito naman yung weighted mean. Ito naman yung interpretation. Ito naman yung ranking. Ayan. Okay? So, example, sa indicator nyo, pwede you can use this manually. Pwede kang mag-manual ha. Pinakita ko kanina sa pie graph. Yun ang madali. But if you want to do this manually para ma-appreciate mo, pwede naman. You can use this template, no? Kaya lang, mag-encode ka dito isa-isa. Okay, firstly, yung column headings natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ibig sabihin, yan yung number ng respondents nyo. Pero kay 100 respondents, yung number sa taas ay 100 din. Okay, this one. So, 100 respondents kasi kaya meron kang 100 columns. Okay, then, kung gusto mo siyang i-enter manually, pwede naman. Example, indicator number 1. Di ba meron kayong 9 indicators? 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Okay, gusto mong gawin to manually. So, pwede naman example, respondent number 1, anong sagot niya? 5. Respondent number 2, 4, 4, 5, 5, 2, 5. Okay? So, medyo, medyo matagal. Okay? Kung mag-enter ka pa isa-isa. Kaya ang ginawa natin kanina, okay, pinakompute ko sa inyo kanina, di ba? Yung sample natin kanina. Yung sample natin kanina ay 41 times 5. Okay? Then 61 times 4. Then 45 times 3. 6 times 2. 4 times 1. Sabihin, yung 5, 4, 3, 2, 1, ilan ang sumagot sa kanila? So ito, example, ang sumagot ng 5, 41. Ang sumagot ng 4, 61. Ang sumagot ng 3, 45. But be sure guys, no, pag tinotal mo to, 41 plus 61 plus 45 plus 6 plus 4. Dapat magtototal yan sa yung total number of respondents. Example, pag ang total respondents mo ay 157, dapat ang total niyan ay 157. Pag inad mo yan pag inad mo yung 41 plus 61 plus 45 plus 6 plus 4, dapat ay 157. Now, kung ang total respondents nyo ay
100 lang. So, 100 lang nakalagay dyan. Okay? Example, sa inyong survey, ang sumagot ay ang sumagot ng 5 ay 21. Ang sumagot ng 4 ay 32. Ang sumagot ng 3. O, check natin kung ilan yung natitira. 21 plus 32 plus 6 plus 4. Okay. Ang sumagot ng 3 ay 63. Okay. So, pag tinautal mo yan, file. Ayan. So, pag tinautal mo yan, 21 plus 32 plus 63 plus 6 plus 1. Pati kalampas ha. Pwede natin. 21 plus 32 plus 6 plus 4. 37 lang. 37. Ayan. So, 21 plus 32 plus 37 plus 6 plus 4, dapat 100 yan. 100 yan ang total respondents nyo. Okay? So, liwanag ko lang guys ha. Pwede mo siyang gawin manually. Sabihin, enter mo dito yung mga sagot ng mga respondents nyo from respondent number 1 hanggang respondent number 100. So, ang mahirap dito, manually. Manual mo siyang ilalagay, no? Yan. Pero ang sinasabi natin dito, yung pinakita ko kanina, using yung response tab ng inyong form, itong lumabas, di ba? Pinakita natin kanina. Ito ay kinuha natin sa ano? Kinuha natin to kunwari doon sa ating pie graph or not pie graph but the bar graph. Okay? So, pag meron ka na nito, i-multiply mo na, no? Example, 21 times 5. Ang sagot, 105. 32 times 4. Ang sagot, 128. 37 times 3. Ang sagot, 111. 6 times 2, 12. 4 times 1, 4. Okay? So, ito ang product. Ulan natin. Then, i-add mo na siya. I-add na natin yung products. Okay, auto-sum. Meron kang 360. Okay. Then, 360. Next thing to be done, itong 360, i-divide mo siya ng 100. Okay, so why 100? Kasi 100 yung ating total number of respondents. Kinuha natin yung mean. We get the weighted mean. Okay, so divided by 100. Okay, so ang sagot natin, 360 divided by 100, that is 3.6. 3.60. Okay, so 3.60 ngayon ang inyong weighted mean. Okay, 360 ang nakalagay dito. So, kunwari, no, itong respondents nyo for customer. Sabi natin, di ba? Isang respondents lang to, guys, no? Itong ginagawa natin, para lang to sa isang respondent. Ano, no? Para lang to sa isang indicator. Di ba maraming indicator dito? I know, meron ka ditong 9 indicators eh, di ba? 9 indicators. So, bawat isang indicator, gagawin siya ng ganito. Okay, example, unahin natin yung customer. Likert to, Likert. Customer.
Sabihin, indicator, yung unang indicator ay yung customer. Okay, so lagyan natin dito. Ayan. Pero marami kayong indicators yan, no? Customer, ayan. In 360, yan ang ilagay nyo dito. Okay. Tapos yung weighted mean, automatic naka-weighted mean na sa dito, 3.6. Okay? Yung interpretation, kunin nyo dito sa ilalim. 3.6. So, ang weighted mean is 3.6. So, ano ang kanyang interpretation? Kunin niya siya dito sa ilalim. Yan. Saan ba nagfo-fall yung 3.6? Nandito siya siguro, ano na yan, MS, moderately satisfied. No? So, ilagay nyo dito, MS. Okay. O next natin yung yung pangalawang indicator, to housekeeping. Sample lang to ha, baka hanapin indicator sa inyong mga tabulation, iba-ibang indicators nyo. Pangalawang indicator, housekeeping. O, palit naman natin. Example ito ay 20. Ito ay 42. Ito ay 17. Okay. Okay. Hindi na natitira. 22 plus 42 plus 17 plus 10. 9. Okay. So, 22 plus 42 plus 17 plus 10 plus 9, dapat ang total niyan ay 100 kasi 100 ang inyong total number of respondents. Okay, then multiply ulit tayo. So, burahin natin to. (22) times 5, that is 110. 42 times 4, 168. 17 times 3, 51. 10 times 2, 20. 9 times 1, 9. Ang total is 358. I-divide ulit ng 100. Okay, so that is 3.58. 3.58. 358, ilagay nyo ulit dito. 358. Automatic. Generate ng weighted mean. That is 3.58. So, ang decimal places nyo sa Likert, no? Dalawa. 2 decimal places, no? Ilagay sa inyong Likert scale. Ayan, no? Ganun pag ang challenge dito, dapat tama yung nakuha dito mo. That is 5, 4, 3, 2, 1. Now, ito si Likert ng 5 scales kasi baka may scale sa inyong 4 lang. Yan, 4, 3, 2, 1 lang yun. Sinampol ko lang dito, pag Likert nyo ay 5, that is 5, 4, 3, 2, 1. Pero pag Likert nyo ay 4 lang, so 4, 3, 2, 1 lang. Lalabas naman sa inyong dun sa inyong relation. Okay. So balikan natin para hindi tayo nalilito. Balikan natin kung saan natin kinuha itong mga yan. Okay, so balikan natin yung ating kita niyo na ba ulit? Ayan. Ating tabulation. So ito ulitin natin kung saan kinuha yung mga 21. Ito siya, di ba?
25 times 5, Likert ha. 68 times 4, 57 times 3. Itong nasa taas ha, itong nasa taas, pinapakita natin. Then 6 times 2. Yan ay isang indicator lang. Now, sabi ko, meron kayong 9 indicators. Ito yung pangalawang indicator. 41 times 5, 61 times 4, 45 times 3, 6 times 2, 4 times 1. Okay? So yan ay tabulation para sa Likert. Now, yung pangatlong type of question, ito yung multiple response. Ito yung the respondents may check as many as they want. They may check those that applies to them. Lahat ng indicators that apply to them, pwede nang i-checkan. So, tinatawag natin sa multiple response. So, let me see kung meron ako ditong sample ng multiple response type of question. Okay, so for a while, hanap ako ng multiple type. Wala ng multiple response. So, hanap ako. Okay, so hoping that you can now view my screen. Okay, try natin meron ditong multiple type sample. Response. So ito ay sample naman ng multiple type of response. Kasi kita mo naman dito, di ba, sa hoping that you can view my screen. You can see here that this type is a multiple type response question kasi nakalagay dito, you may check more than one. Okay? So wag malito ha, palaging pumunta sa response tab, question, then you go to response tab para makita ang result ng inyong tabulation. Okay, so ito yung tabulation para sa multiple response type of question. So ito madali na, no? Madali na 'to eh. So ito, kunin niyo, no? Ang sumagot, example, may have 9 indicators. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, ganun din sa inyo. You have 9 indicators nakalagay sa gilid niya. Okay? Ang kukunin nyo dito, kung ilan yung sumagot. Example, for the use of good collection effort, ang nag-check niyan ay 118. Okay? Ang kanyang percentage ay 78%. Yung pangalawang indicator naman, ang sumagot ay 106. Ang percent niya ay 70.2%. Yung pangatang indicator ay 115. Ang sumagot, the percentage 76. 76.2%. Okay? So ito, hanggang sa dulo, hanggang sa 9th indicator, nakalagay kung ilan ang sumagot, kung ilan yung percentage. Okay? So, picturean nyo, no? Picturean nyo yung table na yan kasi gagamitin natin yan in presenting this data sa ating table. Okay, ayan. Hoping that you have taken a picture neto.
para makasunod kayo mamaya, paglipat naman natin sa ating Excel table. So lahat ng multiple response, ganun itsura. Pag clinic nyo yung response tab, yun ang result. But how are you going to write this in your Excel table? Okay, so nakakompute para sa inyo. Okay, so let's go back dun sa ating Excel type table. So iwan ulit natin to. Okay, let's go once again sa ating Excel table. Okay. So hoping that you can view. Alright. So you can view on your screen yung kulay blue kaninang ginawa natin. This is the Likert type, yung 54321. Then iwan natin siya. Lipat tayo sa multiple response. Itong kulay ilaw. Ito ay multiple response type of question. Yan. Lagi ba dyan? Lagi naman sila alim, no? Lagi ko dito, sulat ko dito. Ayan. Naka-note naman dyan. Itong table na to ay gagamitin nyo for multiple type response type of question. Okay, now, of course, you can do this manually. Pakita muna natin paano siya gagawin manually. Ganun din, we have the number of respondents sa taas. So, 100 respondents. No? Bawat column represents one respondent. So, meron kang 100 respondents. Gagamitin mo manually. Yan, 80. Yan, hanggang makaabot ka ng hanggang 100 respondent mo. Pag manually okay, 100 respondent, palagay na dito yan. Yan. Kapag manual ang gagamitin mo, matagal. Kasi gagawin mo, bawat respondent, itatali mo siya. Example, respondent number 1. Itong column na to, no? Column number 1 is your respondent number 1. So, itatali mo dyan lahat. Yung kanyang sagot, 1. So, yun ang sinasabi nating matagal. Okay? Example, respondent number 13. 13 pa lang tayo, no? Pero sandaan yan. Respondent number 13, chinekan nyo yung trainings, 1. Chinekan nyo yung awards, 1. So, marami siyang checkan dyan kasi nga, this one is a multiple response. He can check the respondent, may check as many as he wants. He may check those that apply to him. Ayan, pag manual, no? Now, the good thing ay meron kayong automatic tabulation sa inyong form, Google form. Okay. And total dito, example, first indicator. Balik tayo dito sa ating picture kanina, pinapicturean ko sa inyo. Ang first indicator, example, no? Ang title ng inyong indicators ay safety measure. Yan. Tapos, yung pinapicture ko sa inyo kanina, use of good collection. Pangalawa, restriction. Diba? Pinapicture ko sa inyo kanina. Restriction of access. Pangatlo, credit history. Diba? Yung pang-apat, inspection of customers.
Okay? Hanggang makaabot sa sa last. Hanggang makaabot sa last indicator kayo. Yan. Okay, pag nasulat niya yung mga 9 indicators, so punta na kayo sa ating last column. Ito. Okay, sa yung picture, nakalagay dyan, use of gold collection 118, di ba? Okay, tapos 106. Then 115. Then 101. Kumpletuhin ito guys ha. Sinasample lang dito 4 lang, but you should complete this one up to your 9th indicator. Okay? Tapos nakalagay sa percentage niya 78, di ba? Okay, dito, example 13. Kunwari lang ha, for the sake of ano lang, asyon. Okay. So, you will get the total. Kung yung total ng mga total nila. So that is 100 kunwari na 118. 118 plus 106 plus 115 plus 101. Ang total ay 440. Yan, 440. Okay? Now, sa percentage, i-divide mo yung 118 divided by 440. Okay, sabay-sabay tayo ha. Tupid natin. 118 divided by 440. Ang sagot ay 26.8%. I-round up nyo na, 27%. Yung pangalawa, 106 divided by 440. Palaging 440, no? Ang sagot ay 24. Palaging 440, no? Ang pag-divide natin. Yung pangalawa, 115 divided by 440. Ang sagot ay 26%. Yung last, 101 divided by 440. Ang sagot ay 23%. Okay. Now, pag inad nyo lahat ng percentage, dapat ang total niyan ay 100. Palaging 100 ang total ng percentage. Okay, so 27 plus 24 plus 26 plus 23. 100%. Ganon. Okay, ang F ay 440. Now, baka magtaka kayo, sir, bakit ang respondent namin 100 lang naman? Or ang respondent namin ay 150. Bakit umabot ng 440? Okay lang yan. Kasi multiple response kasi. Sabihin, ang isang respondent ay allowed na mag-check ng as many as he wants. Kaya abot talaga siya ng lampas ng total number of respondents. Kasi dalawa sinechekan nila eh. Kasi multiple response. So, yung pag multiple response ang inyong sagot, pwedeng iba-iba yan, no? Ngayon magtaka ha, pag meron kayong 4 table, sir, bakit iba-iba ang aming ang total dito ng table namin? Okay lang yan pag multiple response. Iba-iba talaga ang total. Ibig sabihin, pag meron kang 5 tables na multiple response, yung bawat total ng bawat table ay iba-iba din. So, huwag kayong magtaka. Kung magtaka kung bakit kung iba-iba yung kanyang total. Okay lang yan. Okay? Now, let's go to the ranking.
Ang rank, so apat din ang columns ng multiple type response question. Okay, indicator, F or frequency, percentage, then yung ranking. So i-rank yun na. Ang madaling gawin, no, is the ranking. Okay, so rank pa natin 1, 2, 3, 4. So madali lang mag-rank pag wala siyang katay, pag walang magkaparehong numbers, no? Madali siyang i-ranking. Okay, so yan yung tatlong klase ng pagtabulate ng inyong data. Okay, hoping that you have learned something from this one. Okay, so we may now end. So after your floating or distribution of your questionnaires, you may now start tabulating. I'm going to give a sample of the format. Okay, so once again, thank you for watching this video, and subscribe naman, guys. So until next time, guys, this has been Dr. Gordon.